Matapos namang pagmasdan ni Leping si Emilia at marinig ang paliwanag ni Elizabeth, ay sinabi nito na sana ay magustuhan ni Amelia ang kanyang niluto. Kasabay nito, ay naisip din niya na ngayon lang niya nalaman na mabagal palang kumain ang mga dragon, dahil dahan-dahan nitong ninunguya at nilalasap ang kanyang niluto. Samantala, habang nakasubo pa ang hita ng Poloka sa kanyang bibig, ay sa loob naman ng kanyang isipan ay natapos na ang laban. Dahil sa sandaling iyon, ay ginamit na niya ang kanyang dragon form at matagumpay na natalo ang higanteng Poloka. At dito nga, ay sinabi pa nito na gaya ng kanyang inaasahan sa Panginoon ng mga Magic Beast, ay napakadali lang niyang natalo. Kasunod nito, ay tinanong naman siya ni Amelia kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Habang sumusuka naman ng dugo, ay tinanggap na ng Poloka ang kanyang pagkatalo at sinabi na bagamat natalo siya sa laban nilang ito, ay gagamitin naman niya ang experience na ito para sa susunod niyang evolution. Pagkasabi nga niya nito, ay tuluyan na siyang bumagsak, kasama ng mga pinakawalan niyang halimaw kanina, at pagkatapos ay naglaho na parang mga usok. Matapos namang masaksihan ang pagkawala ng kanilang grupo, ay nagsimula ng maramdaman ni Amelia ang mga pinsalang kanyang natamo. Ngunit sinabi pa rin niya na kung hindi niya kayang matanggap ang kanyang pagkabigo, ay lalo na siyang walang karapatan para paglingkuran ang kanyang master. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na bagamat nabigo siya noon sa misyong iniatas sa kanya ng kanyang master, ay nananatili pa rin siyang Panginoon ng lahat ng mga Magic Beast. At matapos nga ang realisasyong ito, ay nagkaroon siya ng enlightenment. Dahil dito, ay bigla siyang sumigaw at nagsimulang lumabas ang kapangyarihan sa kanya. Sa totoong mundo naman, ay mayroong awkward na sitwasyon, dahil habang kumakain ang tatlo, ay nagulat ang dalawa dahil sa biglaang pagsigaw ni Amelia. Ngunit inisip ni Leping na kaya ito nagkakaganito ay dahil hindi nito kinaya ang sobrang anghang na pagkain, kaya tinanong niya si Elizabeth kung bibigyan ba niya ito ng tubig. Sinabi naman ni Elizabeth na hindi na iyon kailangan, dahil ang pagkain na mga inihanda niya ay malaki na ang naitulong kay Amelia, at nangangailangan lamang ng panahon para makapag-adopt siya sa mga ito. At sa sandaling magawa niya na iyon, ay magiging malaking tulong iyon para sa kanyang pag-unlad. Kasabay naman nito, ay naisip din niya na noong bago pa lamang siya sa Demon King rank at kara-rating pa lamang niya sa bahay ni Leping, ay parang ganoon din ang kanyang naging sitwasyon, dahil hindi rin niya kinaya ang sobrang anghang ng mga pagkaing niluto ni Leping para sa kanya. Kaya naisip niya na bagamat natutulungan si Amelia ng kanyang contract bonus para makayanan ang pagkain na inihanda ni Leping, ngunit sa kabila nito, ay hindi pa rin ganoon kadaling matanggap ang mga benepisyo ng mga pagkain iyon. Sa kabilang banda, si Leping naman, bagamat nagtataka sa naging sagot ni Elizabeth, ay sumang-ayon na lamang sa kanya. Sinasabing kung makakabuti iyon kay Amelia, ay sisang-ayon na rin siya sa kanyang kagustuhan. Kasabay naman nito, ay napapatanong siya sa kanyang sarili, dahil iniisip niya na ang mga dragon ay kayang bumuga ng apoy, ngunit hindi niya akalain na hindi pala kaya ng mga ito na kumain ng sobrang anghang na mga pagkain. Habang iniisip naman niya ito, ay nagsimula namang tumaas ang cultivation ni Amelia ng ilang beses, at ngayon ay isa ng ganap na peak Demon King rank. Sa pagkakita naman nito, ay sinabi ni Elizabeth na gaya ito ng inaasahan niya para sa kanyang alaga, at kung sakaling mang mabaigo siya ulit, ay maaaring ulit siyang bumangon. Nang marinig naman ang sinabing ito ni Elizabeth, ay nagsimulang mangilid ang luha ni Amelia at nagsimulang magpasalamat sa kanyang master dahil sa kanyang pagiging maalalahanin sa kanya. Pagkatapos nito, ay sinimulan niyang yakapin si Elizabeth, na agad din namang pinatahan siya sa kanyang pag-iyak. Samantala, si Leping, habang pinagmamasdan ang dalawa, ay nakangiting sinabi na mukhang masigla na ngayon si Amelia, kaya tama nga ang kanyang sinabi kanina na ang protina ay nakakatulong sa pag-recover. Sa sandaling iyon naman, ay pasilip na tiningnan siya ni Amelia, at naisip na bagamat hindi siya kumbinsido sa ginawa para sa kanya ni Leping, ay naiintindihan na niya ngayon kung bakit nagkagusto sa kanya ang kanyang master. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya talaga maunawaan ang taong nasa harapan niya ngayon, dahil sa mga oras na ito, ay nakikita niya si Leping bilang isang higanteng nilalang na humaharang sa pagitan nila ng kanyang master.
Kaya naisip niya na nauunawaan na niya ngayon kung ano ang ibig sabihin ng taong ito, at iyon ay ang tanggapin ang kanyang mga kabiguan, at sa ganoong paraan ay maaabot niya ang mas mataas na cultivation. Dagdag pa, ay naisip din niya na ito ay isang encouragement, at sa kabilang banda ay pananakot na rin. Ngunit sinabi rin niya na hindi siya actress sa harapan nito at patuloy na tutulungan ang kanyang master upang balang araw ay matalo ang legendary hero. Pagkatapos namang isipin ang lahat ng ito, ay tinanong niya kay Leping kung mayroon pa bang mga pagkain na kanyang inihanda, dahil handa na siyang kainin kung ano man ang kanyang ilalabas. Natuwa naman si Leping at sinabi na ang sitwasyong ito ay parang katulad noong una silang nagkita ni Elizabeth. Agad naman itong itinanggi ni Elizabeth at sinabi na hindi sila magkatulad, dahil hindi naman siya ganoon keteko. Habang nasa gitna naman sila ng pag-uusap sa loob, ay biglang nagbagong anyo si Alpha at nag-anyong tao, saka nagsimulang maglakad palayo. Samantala, kinaumagahan ay mapapansin ang isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng kumot ni Leping at Elizabeth. At dahil dito, ay naalimpungatan si Leping at napatanong kung ano iyon. Pero kasabay nito, ay bigla namang lumitaw sa kanilang pagitan si Amelia sa kanyang dragon form, at pagkatapos ay nagpalit anyo sa kanyang human form na ikinagulat naman ni Leping. Pero bago pa siya makapagsalita, ay sinabihan siya ni Amelia na pagkakataon naman niya para tumabi sa kanyang master. Sinabi pa niya na maaari na niyang ipaubaya sa kanya ang pagtabi sa kanyang master sa ganitong oras. Kasabay nito, ay naisip din niya na kung hindi siya ikinulong ng kanyang master sa contract space kagabi, ay hindi niya talaga bibigyan ng pagkakataon si Leping na makatabi ang kanyang master. Awkward namang ngumiti si Leping at napakamot sa ulo, sinasabing ipinapaubaya na niya iyon sa kanya dahil magluluto na rin siya ng almusal, kaya hinimok niya sila na magpahinga pa. Habang naglalakad naman palabas ng pinto, ay tiningnan siya ni Elizabeth at naisip na kahit magkatabi na sila sa pagtulog, ay hindi pa rin ito kumikilos para isagawa ang next step sa kanya. Kaya naisip niya na kung talaga nga bang naghihintay pa ito hanggang sa katapusan ng buwan para isagawa iyon. Kaya habang napapangiti, ay sinabi niya na hindi iyon mangyayari, dahil kikilos na siya at magaganap na iyon bago pa umabot ang katapusan ng buwan. Sa kabilang banda, si Leping ay nagsimula ng magluto ng kanilang almusal, at makalipas nga lang ang ilang sandali ay nakahanda na ang kanilang pagkain na may kasama pang dessert. Pero sa sandaling tatawagan na niya ang dalawa, ay nakita niya na lumabas na si Elizabeth. Kaya sinabi niya na papunta pa lamang siya para tawagin sila, ngunit sa sandaling iyon ay medyo nagulat pa rin siya dahil nakita niya na nakasakay si Elizabeth sa ibabaw ng mas maliit na si Amelia. Kaya naisip niya na, talagang umaakto ito bilang ang mount ni Elizabeth, samantala, sa labas ng bahay ay makikitang hinahanap ni Wangkay si Alpha, at nang hindi niya ito makita, ay sinabi niya na kakaiba ito dahil hindi niya matagpuan ang kinaroroonan ni Alpha. Matapos namang kumain ang tatlo, ay nagsimula ng maghugas si Leping ng kanilang kinainan. At habang ginagawa niya ito, ay ikinwento naman ni Elizabeth ang mga nangyari. Kaya sinabi ni Amelia na ganoon pala ang sitwasyon ng kanyang master at na ito ay matagal nang naninirahan kasama ni Leping. Pero matapos marinig ang kanyang kwento, ay sinabi niya na mayroon pa rin siyang hindi maunawaan, dahil base sa kwento ni Elizabeth ay sinabi niya na ito ay patuloy pa ring ini-improve ang kanyang sarili. Dahil sa kanyang paningin, ang kanyang master na ang pinakamalakas na nilalang. Napaisip naman si Elizabeth kung paano niya iyon ipapaliwanag, at dito nga ay inihalin tulad niya iyon sa pag-akyat sa isang napakataas na bundok. Ngunit pagdating sa ibabaw nito, ay nagulat siya nang makita na mayroon pang mas matataas na bundok kaysa sa kanyang inakyat. Dahil naman dito, ay tila lalong naguluhan si Amelia at tinanong kung paano iyon nangyari. Dahil ayon sa kanyang pagkakaalam, ang kanyang master ang nakakaalam ng lahat tungkol sa mga sikreto ng magic. Ipinaliwanag naman ni Elizabeth na ang kanyang pag-akyat sa pinakamataas na posisyon sa kanilang kontinente ang naging dahilan din para mapagtanto niya kung gaano siya kumpara sa ibang mas malalakas na nilalang na hindi pa nila nakakatagpo. Pagkatapos nito, ay ikinumpara niya ito sa palabas na kanilang pinapanood.
At dito ay sinabi niya na ang TV show na ito ay ilang beses na niyang napanood at marami na rin siyang nakuhang aral tungkol dito. Ngunit sa huli, ay hindi pa rin niya ito lubos na maunawaan. Ang palabas na ito ay may pamagat na Journey to the West, at habang pinapanood ito ni Amelia, ay naisip niya na nagtataglay ang palabas na ito ng mga Dragon King ng Four Seas at sumasalungat mismo sa kalangitan. At napakarami pang iba't ibang mga nilalang na ngayon lamang narinig ni Amelia. Dahil dito, ay naisip niya na ang kanyang kabiguan pala ay hindi may kukumpara sa pinagdaanan ng mga malalakas na nilalang na ito. Matapos namang mapagtanto ito, ay biglang nakita ni Amelia ang ilang mga Diyos, ang Three Pure Ones, Great Immortal Genuine, Tidal Bird, Buddha, at ang Guanyin Monastery. Dahil dito, ay labis na naguluhan si Amelia kung ano ang kanyang nakikita, at naisip pa nga na kung siya ay napunta sa mundong iyon, ay malamang ay isa lamang siya sa mga mahihinang nilalang at magiging pagkain lamang ng mga nilalang na gaya ng Golden Winged Palm. Kaya sa sandaling iyon, ay parang tinamaan siya ng uppercut ng lahat ng impormasyong pumapasok sa kanyang isipan, at nagsimula pang ang samuka ng dugo hanggang sa tuluyang mawala ng malay. Nang makita naman ang nangyari dito, ay napangiti si Elizabeth at sinabihan ito na huwag magmadali at kunin ang kanyang oras upang makapag-adapt sa bagong tirahan nila. Samantala, natapos na niliping ang kanyang paghuhugas, kaya nang lumapit siya sa kanila ay nagtataka niyang tinanong kung muli bang nakatulog si Amelia. Sinabi rin niya na kung ganoon, ay bakit hindi na lamang muna sila lumabas ni Elizabeth para makapagpaaraw. Kasunod nito, ay lumipat ang eksena kung saan makikita na inihagis ni Leping ang isang frisbee. At habang tumatakbo si Wang Kai para kunin ito, ay sinabi ni Leping na ginawa niya talaga ito para sa kanya. Ngunit sa sandaling tumalon si Wang Kai para saluhin ang frisbee, ay naisip niya na napakasaya niya dahil sa wakas ay naisip siya ng kanyang master at ginawan pa ng bagong laruan. Pero bago pa niya makuha ito, ay bigla naman itong lumihis at tumama sa kanyang mukha. Dahil dito, ay gumana ang mga alert system ng munting aso. At matapos makapag-landing ng perpekto, ay ginamit niya ang iba't iba niyang mga kakayahan. Pero nang mabaigo pa rin ito, ay ginamit na niya ang isa sa pinakamalakas niyang atake, ang Quantum Black Hole. Kasabay nito, ay naisip niya na talagang karapat-dapat ito bilang isang bagong imbensyon ng kanyang master, dahil hindi lamang ito nagsisilbing laruan niya, isa na rin itong paraan para subukan ng kanyang master ang kanyang performance. Kaya dahil dito, ay sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang makatakas ito upang maibalik niya kaagad ito sa kanyang master, sa gayon, ay purihin siya nito. Ngunit matapos niyang pakawalan ang atake, ay bigla itong nawala. Gumamit pala ito ng space leaf para lumipat sa ibang lokasyon. Dahil naman sa ginawa nitong ito, ay nagulat ang munting aso. Kaya agad niya itong sinuri, at dito nga ay nalaman niya na ito ay nagtataglay ng mga intelligent life form sa loob upang patakbuhin ito. Gumagana din ito sa pinaka-advanced na teknolohiya, kaya ang kanyang action prediction ay pumapalyang lahat. Mayroon din itong counter-monitoring, kaya nagagawa nitong maiwasan ang kanyang mga atake. Dahil naman sa mga nalaman niyang ito, ay nagsimulang tumawa ang munting aso at sinabi na ang mga nilalang na iyon ay sinasamantala ang bagong imbensyon ng kanyang master. At sa kanyang palagay, ang mga ito ay tumakas mula sa kanilang dimensyon at nagpas siyang manatili dito. Sinabi pa niya na napaka-interesante nito, dahil matagal na rin simula noong nakahanap siya ng kanyang katapat. Kaya napaka-excited niya ngayon, at ang patunay nito ay nag-uumapo ang mga code na pumapasok sa kanya. Pagkatapos namang sabihin ito, ay inilabas na nga ng munting aso ang lahat ng mga sandatang mayroon siya at sinabi sa spaceship ng alien na ngayon ay magkakaroon sila ng showdown. Kasunod nga nito, ay makikita ang malalakas na mga pagsabog sa lugar. At nang masaksihan ito ni Leping, ay sinabi niya na mukhang nag-e-enjoy ang kanyang alaga sa kanyang bagong laruan. Matapos naman ito, ay sinabi naman ni Leping kay Elizabeth na kapag nakabalik na ang kanilang alagang aso na dala ang frisbee, ay si Elizabeth naman ang sunod na maghahadyas. Tumanggi naman si Elizabeth sa mungkahi niyang ito. At sa halip, ay sinabi na mayroon pa siyang mas importanteng dapat gawin sa kanya,
at tinukoy pa nga niya ito na isang intimate na bagay sa pagitan nila. Kinabahan naman si Leping matapos marinig ang salitang intimate, kaya tinanong siya ni Elizabeth kung may problema ba doon. Idinagdag pa niya na simula noong sinabi ni Leping sa kanya ang kanyang magiging sorpresa para sa kanya sa katapusan ng buwan, ay tila masyado na itong dumidistansya sa kanya. Binanggit din niya na ngayon na sila ay magkasintahan na, kaya wala nang dahilan para maghintay pa sila. Tinukoy pa nga niya si Leping bilang isang napaka-old-fashioned na lalaki. Nagsimula namang mamula ang mukha ni Leping, saka humingi ng tawad kay Elizabeth dahil sa pagiging old-fashioned niya. Naisip din niya na ang kanyang orihinal na plano ay formal na mag-propose kay Elizabeth kapag pumunta na sila sa hot spring. Inamin din niya sa kanyang sarili na siya ay isang pure romance type, kaya nais niya sanang maghintay pa. Sa gayon, ay mas maging maganda ang kalalabasan ng mga bagay. Bilang tugon naman, ay sinabi sa kanya ni Elizabeth na hindi na siya makapaghihintay, at gusto na niya ngayong magkaroon sila ng intimate na palitan sa pagitan nila. Ngunit bilang konsiderasyon, ay sinabi rin niya na kung ayaw namang gawin iyon ni Leping, ay hindi niya siya pipilitin. Nagulat naman si Leping sa narinig niyang iyon, at tinanong pa nga ito kung seryoso ba siya na gusto niyang gawin ang bagay na iyon sa ganitong klaseng lugar. Kasabay nito, ay naisip din niya na bilang isang normal na lalaki, ay kapag tinanong siya kung gusto ba niyang gawin iyon sa ganitong lugar, ay agad niyang sasabihin na gusto niya. Pero hindi niya talaga inaasahan na ang kanyang first time ay mangyayari sa ganitong lugar. Namumula naman ang mukha ni Elizabeth na sinabi na, ano naman kung dito nila gawin iyon? Dahil wala namang mga tao sa lugar na ito. Dahil naman sa sinabi ni Elizabeth, ay kinakabahang sinabi ni Leping na hindi naman imposible iyon. Dahil kung talagang gusto ni Elizabeth, ay papayag siya. Naisip din niya na alang-alang kay Elizabeth, ay kailangan niyang mas maging matapang sa kanyang mga gagawin, at hindi dapat siya laging nag-iisip na parang old-fashioned at napaka-boring na lalaki. Pagkatapos naman nito, ay halos magkasabay pa silang nagsalita, ngunit magkaiba ang kanilang iniisip. Dahil sa sandaling iyon, ay nahihiyang sinabi ni Elizabeth na sabihin ni Leping sa kanya ang kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, si Leping naman ay sinabi na maghuhubad na siya. Ngunit sa huli, ay matapos mapagtanto na nagkakamali siya ng iniisip, ay awkward na tinanong ni Leping kung ano ang kanyang gustong malaman. Hindi naman pinansin ni Elizabeth ang kanyang naunang sinabi. At sa halip, ay seryosong sinabi sa kanya na alam niya na hindi magandang itanong ang personal na bagay gaya ng kanyang nakaraan. Ngunit sa kabila nito, ay gusto pa rin niyang malaman ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Kasabay nito, ay naisip din niya na alam niya na para sa mga superior being na katulad ni Leping, ay isang malaking sikreto ang kanilang mga nakaraan. Abangan ang susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang episode na to, paki-like, comment at subscribe na din para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na to. Maraming salamat!